Siyempre, nandito yung wife ko. Yan, siya po yung architect and engineer ng bahay. Ambisyon ang nagtulak kay Mark para abutin ang mga bituin. Isang batang tundo na nagsumikap para makamit ang lahat ng ito para sa kanyang pamilya. Pero sinubok ang kanilang samahan. Nandito tayo sa bahay ni Mark and Jazel sa Marikina. Tinamaan niya ako sa isang bagay na hindi ko kaya, which is yung wife ko. Ang dami kong bakit. Bakit kami? Bakit asawa ko napakabait ng asawa ko? Lahat gumuho sa akin eh. Buti na lang ako ang nagkaganito kasi hindi ko kaya sila. Lalo na si Daddy. Tara at makinig sa kwento ng matayog na pangarap ni Mark at Jazelyn Cruz at paano nila natagpuan ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. From the day na nakilala ko siya, hanggang ngayon, crush ko pa rin talaga asawa ko. Be happy! Come with me, put your hands together, ta-da, let's be happy. You will see tomorrow's brighter, ta-da, let's be happy. Pilipino tayo, kaya lumalaban tayong nakangiti. Nandito tayo sa bahay ni Mark and Jazel sa Marikina. Hi! Hello there. How are you? Mark at Jazelyn Cruz sumikat sa social media dahil sa pambihirang pagmamahalan at pinapasok nila tayo sa kanilang magarbong tahanan. Kita niyo naman po lahat agad pagpasok. So ayan, ito na po yung kitchen natin. So ang gusto po kasi niya, pagpasok ng bahay, kita lahat. Walang partition, walang division. Para maaliwalas daw po. So dito lang po kami nagluluto. Ikaw lahat to? Nung dinesign to, hindi ka pa Hindi ka pa pa po. na-operate nun? Hindi pa po. What kind of house did you imagine? Ano ba kinopya ko lang po sa Pinterest. Kasama ko ba daddy ko nag-conceptualize yung bahay. Hindi po. Ganyan po. Pag nagluluto po ako doon, nakasandal akong ganyan. So meron siyang walker dito, tapos may unan. Sa aming dalawa po talaga, siya talaga yung strong. Kasi people may see me sa office or kung nasan man field akong ginagawa ko na parang tawag sa akin, dragon eh. Yun po yung tawag sa akin ng mga tao eh. Parang feeling na wala akong weakness. Pero hindi nila alam, siya yung iniiyakan ko. Umiiyak ka sa asawa mo. Opo. Baliktad, no? Kapag hirap na ako, pagod na ako. Kasi ang dami namin struggle sa buhay before eh. Ang dami namin pinagdaanan eh. So, pag hindi ko na kaya, pag pagod na ako. Ano ka, dragon ka nga talaga? Dragon. Pero siya po yung... Pagkasama ko po siya, dragonfly ako eh. Ikaw na ba ang nag-aalaga sa kanya ngayon? Meron po siyang 24/7 na nurse. Especially pag wala po ako dito. Pero most of the time, nasa bahay na po kasi ko. Kasi before, ang schedule ko, aalis ako ngayon, next week na ang balik ko eh. Nung nagtatrabaho ka pa? Opo. Ngayon talagang dedicated ka na sa kanya? Opo, dito lang po sa bahay. Ako naghahatid ng mga anak ko, ako nagsusundo. Yun po yung naging happiness ko ngayon. 2006 nagkakilala sa banda at ikinasal noong 2008. Kasi dito kami nagkakilala sa banda, so meron ko yung part ng house na it reminds us of us. Tubong tundo si Mark at kumayod para maibigay ang buhay na ito para kay Jazelyn. Dapat ang ilalagay namin dyan yung mga favorite naming banda. Sabi namin, banda rin naman tayo ha. Hindi yung pictures na lang natin. Siya po lahat nagpagawa niya. Toshika Band po. Do you try to remember that moment or you try to embrace this moment? Ang sa amin kasi ngayon, the most important is today. Yun na yun eh. Kasama ko siya. Andyan siya. Ang problema ngayon, ako yung mese punks talaga. Hindi na ako makaalis nang hindi ko siya kasama. So kahit
punta ako ng office, unless may PT siya. Pero pag pupunta ako ng office, once a week ako pumupunta ng office, after ng motivational speech ko, uuwi na agad ako. Namimiss ko agad yung asawa ko. Unlike dati na lagi ako nasa labas, sanay kami. Pero nung nandito na kami, tapos simulan na operahan siya, hindi ko na kaya na masyadong malayo sa kanya. Hindi takot. Namimiss ko talaga siya. Namimiss ko kasi pagkasama ko kasi siya, wala akong naisip eh. Pagkasama ko siya, masaya lang ako. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makatulog nang wala ako sa kilikili niya. Gano'n. Totoo. Gano'n. Sa mapakaramdam mo, kaya dito lang ako sa kilikili ng asawa ko. Ayan. Pili ko dito lang ako gagaling eh. Ano masasabi mo, asawa ko? Alagaan mo ko? Hindi ako masabi. Ano ba sinasabi sa inyo? Siyempre, meron akong opinion, pero ano yung nababasa ninyong parang na-affirm rin yung ginagawa ninyo bilang mag-asawa? Actually, marami pong nag-PPM na there was, nai-inspire sila. And isa sa maraming comments na nakikita namin, tsaka mga PM is parang, pag pinapanood ko po kayo, kahit problemado ako, nai-inspire po ako kasi kahit na meron kayong sitwasyon, you still find parang hope and positivity sa nangyayari. Ang sarap niyong panoorin. So parang ang sarap ng pakiramdam kasi couple po kami na hindi kami yung nagpa-prank o yung hindi ko kasi kaya siyang i-prank o whatever. So kasi baka buntalin po ako nito. Ever since yung relationship niyo, kwela na talaga? Na-anticipate niyo bang joyful yung inyong pagsasama? Comedy na po talaga siya. Kasi ako komedyante po talaga ako eh. Kasi that time wala pa naman ako lahat eh. So ang kaya ko lang ibigay sa kanya, laughter. Yun lang po. Laughter. Final message before we end, mag-exercise tayo tuwing... Kailan pumasok yung ganitong buhay? Matagal. Siguro after mga 8 years ng everyday talaga akong umahataw sa ginagawa ko. Nagbayan sila ako ng mga cars before. Lahat. And then nagbanda ako. Nag-vlog ako. Ang dami ko pong ginawa. OFW ako. Nag-DJ po ako sa Dubai. Tag, 91 yung mga ganon. Yes. So, ganon. So, ang dami kong ginawa po sa buhay ko. Para lang sa pamilya ko. You have everything and yet health naman ang na-challenge sa ito. Yes po. Napaisip ka ba doon bilang padre de pamilya? When nangyari to 2020, ang dami kong bakit. Bakit kami? Bakit asawa ko napakabait ng asawa ko? Bakit kami nagkaroon ng challenge na ganun kalala? Kasi we never had a single fight for 18 years together, 16 years of marriage. Our relationship is built from laughter, love. Yun lang. I've been helping people for the past how many years to reach their goals na nangyari sa akin. Why us? And then, nag-flashback sa akin yung lagi ko sinasabi. When I want something, nothing can stop me. Tinamaan niya ako sa isang bagay na hindi ko kaya, which is yung wife ko. Ganyan. So, that's the time na sabi ko, Lord, now I know you're there. Lahat gumuho sa akin eh. And that time na nangyari yon at sinabi niya sa akin yon, I'm on top of my career. Kumbaga nasa prime ako. And that same day, that same moment, that minute, kinat ko lahat. My wife needs me. Yun. Kaya, it's a wake-up call na parang, kaya nga I always advise na even though you have your goals in life, number one, never ever challenge the man above. Na nothing can stop you. Number two, kahit sa sobrang busy schedule mo, always have time with your family. Because you'll never know kung ano yung dadating sa'yo. We're still blessed kasi nung time na nagkaroon siya ng ganyan, at least we're prepared.
Yun lang yung ano ko, na parang when I was in the hospital, I always tell my wife, even before, even nung walang-wala pa kami, parang, don't worry, I got this. Don't worry, I got this. Don't worry, I got this. Pero that time, even if you have everything in the world, wala kang magagawa eh. You'll pray. You'll kneel down, pray to God na, God, please not my wife. Happy Valentine's! So, nakaganyan lang ako. Yan. Or pwede rin nakaganyan lang ako. What was your state then? Baliktad kasi kami. That time, nagtanong siya. Ako, hindi ako nagtanong. Kay God, never. Hindi, bakit. Pero siguro, parang never ask God eh. Kung ano bigay sa'yo, tanggapin mo. Ganun ako. Tsaka yung fact lang na binigyan ako ng life, second life, blessing na yun eh. Kaya hindi na ako nagtanong. Hindi na ako nagdama. Hindi na ako nag-walling. Hindi na ako nag-walling. Hindi ka na Walling. Nag-walling. Ano? Buti na lang ako ang nagkaganito. Buti na lang kasi hindi ko kaya pag sila. Lalo na si Daddy. Pero siyempre, nalungkot ako na hindi ko na magawa yung mga dati kong ginagawa. Ano ba yung dating hilig mo? Siyempre, yung kumanta, hindi na ako makanta. No diggity, I gotta back it up. Hindi na ako makalakad. Hindi na ako makatayo. Hindi ko maasikaso yung mga susutin nila. Hindi ko sila. Pero unti-unti, sa pagte-therapy ko, ayun, nakapagluto naman ako. Unti-unti lang. Ang hoping na mag-recover pa. Yung wife ko, kahit gaano katindi ibigay mo sa kanya, she'll take it lightly. She'll always find the light sa tunnel. Alam mo yun, ganun siya ganun siya ka-positive. Tapos konting ano lang ako, lulumo-lumo ako. Habang ganyan siya, naririnig ko siya, lumalakas din talaga yung loob ko sa buhay. Tapos ngayon, taga-alaga ka na. Anong official designation mo? Ako po yung daddy nurse. Kasi since I'm a registered nurse, so nagamit ko sa kanya yon. So alis kami lang. So ako yung may dala sa kanya, ako yung nagpapakain sa kanya. Nung time na nawalan siya ng nurse, ako nagpapaligo sa kanya and all. And I'm happy. I'm happy. Kailan ka maaawitan mo ulit ang asawa mo? Araw-araw naman kumakanta ako. Ano kinakanta mo? Pero hindi lang maganda. Basta kumakanta naman. Anong kinanta mo last kanina pag-ibig mo? Ano naman? Lagi ko nga nakanta, fix you. Fix you. Yan. Ay, naku po. Sige, asawa ko, pakitahan mo sila. Hindi pa yan nakita sa mga interview mo eh. Ano kakanta? Oh my Fix you. God. Oo. When you try so hard but you don't succeed. When you get what you want but not what you need. When you feel so tired but you can't sleep. Stuck in river. Basta ganun. Sounds like. Sounds like. So yan, kakanta ko ng maayos. Ano yung pag-ibig para sa inyo? Our life is full of struggles when we were starting. From financial, from our life itself. Ang naging matibay lang talaga is yung relationship namin with each other. And habang we're climbing the mountain that time, at nalaglag kami dahil sa nangyari sa kanya, one thing's for sure. Ang naisip namin at ginagawa namin at ang usapan namin, as long as we have each other and we're holding each other's hand, we'll be okay. We'll be okay. Yun, habang buhay namin may pag-asa eh. At saka masaya naman kami kahit ganito ako.
Tama kung sinasabi niyang ganito ako, how does it sound to you? Hindi, lagi siya sinasabi, anong ganito ka? Eh, you're the most beautiful girl in the world. Tandaan mo, asawa ko, hindi ka lang nakakalakad. Yun lang. Pero, walang effort. Yun. From the day na nakilala ko siya, hanggang ngayon, crush ko pa rin talaga asawa ko. And walang joke yun. It came from my heart. Totoo yun. At ikaw, crush mo ba asawa mo? Never niya po ako naging crush kasi. Ako, sa akin na galing ha. Mas masakit pag sa'yo galing. Eh, kung ikaw crush, ano naman siya sa'yo? Kuya. Kuya. Hanggang kaya kuya. Ito talaga yung kwela. Ito talaga malakasan sa sabihin. Tsaka, Tsaka malaga. sige pa. Tsaka mabait. Meron pa yan. Tsaka responsable. Wala. Salamat ha. Tsaka simpati. Yeah. Gusto mo yan eh. Para hindi mo lang kinukulot. Wala akong kinukurot. And I don't want to make you sad, but the reality is one of you will go. Ano yung pagmamahal na iniwan niya sa puso mo? At ano yung pagmamahal na iniwan niya sa puso mo? Happy ka ba? Para wag ka mabitin, please like and subscribe to our channel para makagawa pa tayo ng mga inspiring at nakakahaping mga content. And don't forget to click on that alert button. Now na, maraming salamat! Be happy! Ayoko pang isipin. Di pa ako ready doon. Pero ang pagmamahal ni Daddy, hindi ko ma-explain eh. Siguro nga unconditional yun kasi sa kabila ng nangyari sa akin, inalagaan niya ba din ako. Hindi niya ako iniwan. Diba? You never make me feel bad about myself. Ano ba ito? Iyak ka ba ito? Hindi naman sinabi. Tsaka, paglalabas kami, hawakan niya yung kamay ko, di siya nahiya. Tapos, lagi niya ako na-encourage. Ano ka ba? Maganda ka pa din. Ganun. You're still the most beautiful girl, ganyan. Sinasabi niya sa akin, para lumakas yung loob ko. Kasi I always tell this to everyone, every single day, na ang question ni mom is, ano yung maiiwan mo sa akin? Which is, to be honest, hindi ko kasi alam yung buhay ko nang wala asawa ko eh. Hindi ko ma-imagine yung buhay ko nang wala siya. When she was in the hospital, I told myself, totoo to, ma'am. If anything happens to my wife, I'll come with her. Ang lagi niyang sinabi sa akin, hindi ba naisip yung mga bata? I'll be straightforward. Nung moment na yun, hindi ko naiisip mga anak ko, siya lang. Siya lang naiisip ko that time. Most of the people will see us, lagi lang sinasabi na, ang swerte mo, ma'am, sa asawa niyo. And I always tell them na, I'm not. Ako po yung swerte sa asawa ko. Kasi yung sinasabi niya na unconditional love na binibigay ko sa kanya ngayon, siya yung una nagpakita sa akin. When I was in my lowest, siya yung nandun sa akin. Noong time na walang-wala ako at sinasabi ko sa kanya na, hindi ko na yata kaya. Siya yung nagsasabi siya yung nagpupush sa akin na, kaya mo yan, Dad. I'm here. Siya yung naging strength ko. Siya yung naging sandalan ko. Kaya ngayon, sabi ko lang sa sarili ko, siguro it's about time para ako naman. Ako naman yung maging strength ng asawa ko. Kasi for the longest time, siya yung naging strength ko eh. So, ako naman.
Kahit in my own little way, ako naman. Saglit lang ako, ha? Love you. Ano kiss? Tanggalin muna natin to, asawa ko. So, naging hairstylist ka na rin. Pati makeup po. Ako nagme-makeup sa kanya. Kapag ka ano. Ang ganda mo nga. Thank you po. Lagi po yan ang comment. Yung pogi po ako, wala pa pong nagsabi. Kaya, At yan ang other side ni Mark at Jazel. be happy! You